Aking hangad po na patuloy tayong mamuhay ng may kabanalan sa ilalim ng makapangyarihang bisig ng atin pong dakilang Diyos. Sa mga pagkakataon pong ito ay muli tayong darako sa isang makabuluhang pag-aaral ng banal na kasulatan na kung saan ay tuturuan tayo ng Biblia na matalunton ang daang papaakyat sa atin pong Panginoong Diyos. Pero bago yan, tayo po muna'y pansamantalang manalangin. Dakila po naming Diyos, ngayon pong sumandaling ito, patuloy kaming sumasamo sa inyong banal na luklukan na tulungan po ninyo kaming maunawaan ang mga bagay-bagay sa patuloy naming ikapaglilingkod sa inyo. Umaasa po kami na ang banal na Espiritu ay patuloy pong mamamagitan sa programang ito hanggang sa mapapaabutan ng pabalitang ito sa himpapawid. Pagpapala po ng langit ang kapwa naming maranasan sa pamamagitan po ng napakatamis na pangalan ng aming pong Panginoong Hesus. Amen. Ang pag-uusapan po natin mga kaibigan ay yung mga malimit na nating narinig sa mga magkakaibigan diyan sa labas. Kapag sila ay nagkakabiruan at itong biro na ito ay napagkasunduan, nagkakaroon ng tuluyan at sumasaya ang kanilang mga huntahan. Ito yung mga katagang lagi na natin narinig na daanin na lang natin yan sa mabuting usapan. Kapag napagkasunduan na ng mga magkakatropa, ng mga magkakaibigan, ang taguring, ang mabuting usapan ay makikita na natin sa isang salo-salo na sila ay nakaikot na sa isang lamesa, at pagkatapos mayroon po diyaang mga nakatayo na mga alak na kanila pong pagsasalu-saluhan. At kaalinsabay noon, mayroong isang baso na umiikot, na pinaiikot ng tinatawag na tanggero. Kung minsan naman ay medyo masela ng iba, may kanya-kanya silang mga baso. Ayan. At sa kalagitnaan din, nandoon ang iba't ibang uri ng mga pulutan. Mayroong chichirya, mayroong mga digalanteng mga pangpulutan. Yan. At siyempre, hindi nawawala dito ang napakaganda at masasayang mga kwentuhan. Sasabayan pa ito ng mga jokes, pagkatapos may mga picture taking pa na kung saan ligayang-ligaya ang bawat nakikisangkot sa bagay na ito. Lilipas ang buong maghapon na sila ay masayang-masaya sa kanila pong ginawang pagtitipon. At dito, hindi pinipili kung ikaw ay babae o kung ikaw ay lalaki. Lahat ng pwede o gusto sa ganitong kasiyahan ay pwede hong makasangkot. At pag sinilip nyo nga yung ilalim ng kanilang mga lamesa, makikita na ninyo marami ng mga nakatumba na mga bote ng alak. Nang ibig sabihin, marami na silang nainom na alak. Doon ay tuwang-tuwa ang lahat sa kanila sapagkat para bagang natugunan na yung kaligayahan na kanila pong hinahanap. Yan. Pero ganun pa man mga kapatid, meron po akong nabasa sa Facebook doon sa mga ang title po ay mangaepal.com. Pansinin po ninyo mga kapatid, ayon dito sa mangaepal.com, kinapipis ko lamang po ganito ating mababasa. Babala, ang sobrang pag-inom ng alak ay nagdudulot na uulit-ulitin mo ang mga sinabi mo. Alam mo ba na ang sobrang pag-inom ng alak ay nagdudulot na uulit-ulitin mo ang mga sinabi mo? Dahil
ang sobrang pag-inom ng alak ay nagdudulot na uulit-ulitin mo ang mga sinabi mo. Akalain mo mga kapatid, ganito pala, kaya nga lagi natin yang nakikita na sa mga manginginom, at minsan matutuwa tayo, minsan maiinis. Kasi paulit-ulit sila sa kanilang mga sinasabi. Di ho ba? Kung minsan nga sila makikita ninyo paulit-ulit sila ng mga sinasabi sa isa't isa na parang bagag hindi nila nasabi at kailangan sabihin nila ulit. Yan. Pagkausap mo, ganito rin. No? Yan. Ito yung mga ito yung nagiging resulta kapag ka ang isang tao ay nalango na sa alak. Yan. Sapagkat may nagagalaw sa bahagi ng utak, mayroong naaapektuhan na nalilimutan nila yung ilang mga bagay na kanilang sinabi. Yan. Kaya kailangan natin dito ng isang matalinong pagpapasya. Dapat ba tayong makisangkot sa ganitong sistema ng pamumuhay? Yan. So, kailangan rin natin. Pag-isipan din natin mga kapatid. Sapagkat ito, alam naman ng lahat na ito ay nagiging mitsa ng pag-iksi ng buhay ng tao at nagiging dahilan ng pagpanaw ng mga tao. Sapagkat hindi maganda ang epekto nito sa atin pong kalusugan. Si Ryan Rims, mayroon po siyang linya na ipinahayag sa himpapawid sa telebisyon. Ano po ito? Ganito po ang ating mababasa mga kapatid. Alam nyo, nabasa ko sa dyaryo na nakakamatay daw ang pag-inom ng alak. Kaya naman, tumigil na ako sa pagbabasa ng dyaryo. Alright! Anong klaseng sistema ang may ganitong mga kaisipan? Alam na niya na ito'y makakamatay, magiging sanhi ng pagpanaw ng isang tao, pero kailanman hindi niya ititigil ang kanyang pag-inom ng alak. Ititigil na lamang niya yung pagbabasa niya ng dyaryo. At siya magpapatuloy sa pag-inom ng alak. Ganito ang marami sa atin na nakapalibot ngayon. Kaya naman, ang Aspect of Life ay nagtalaga ng isang programa na kung saan ay kakalabit sa atin pong mga kaibigan, magpapaalala na kinakailangan tayo'y maging hinay-hinay at magkaroon ng isang matalinong pag-iisip. Sabi po ng banal na kasulatan buhat sa unang Korinto kapitulo 6, talata po niyan ay 16. Ganito pong ating mababasa. Hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Tuloy natin. Kung gigibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Ano po ang sabi sa atin ng banal na kasulatan? Hindi ba daw ninyo nalalaman na itong ating katawan na ipinagkatiwala ng ating Panginoong Diyos sa atin ay templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos, ang wika sa atin ng Biblia, ay nananahan o tumitira sa ating katawan na siyang templo ng ating Panginoong Diyos. Yan hong katawan ninyo mga kapatid. Itong katawan kong ito, katawan po nating lahat, ipinagkatiwala po yan ng ating Panginoong Diyos sa langit. At iyang katawan na yan, mahalaga para sa ating Panginoon. Akalain mo mga kapatid, ginawa pa niyang templo ang ating katawan. Kaya sabi ng ating Panginoon, kapag sisirain o gigibain ng sino man ang templong yan,
ay igigiba rin sila ng Diyos. Kailan sasapit ang paggiba ng Diyos? Sa takdang panahon ng kanyang paghatol sa sanlibutan. At dito makikita natin kung bakit kinakailangan nating alagaan ang templong ito na kanyang ipinagkatiwala sa bawat isa sa atin, sapagkat ang Diyos ay banal. At dahil ang Diyos ay banal, sabi ng talata, ang pinagkatiwala niyang ito dapat manatiling banal sa atin pong Panginoong Diyos. Ano? Kaya napakapalad natin mga kapatid. Kalain po ninyo, hindi tayo karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Pero nang dahil sa mayamang biyaya ng atin pong Panginoong Diyos, pinapaging karapat-dapat tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. At ngayon, ang sabi ng ating Panginoong Diyos, gusto niya na ang atin pong katawan na kanyang templo ay panatilihin po nating banal sa kanya pong harapan. Banal, hindi lamang sa kanyang harapan, kundi dapat nagre-reflect, nakikita ito ng mga nasa paligid natin na tayo ay ibang-iba, sapagkat meron tayong Diyos na pinananaligan na nagtutuwid at nagtuturo ng maayos nating pamumuhay. Ano po? Yan. Sabi pa ng banal na kasulatan, buhat dito sa isang talata ng Kawikaan, ganito po ang ating mababasa. 23:29, sino ang may kalungkutan at may malaking panghihinayang? Sino ang may kaaway at kabalisahan? Sino ang nasusugatan ng di nalalaman? At sino ang may matang pinamumulahan? Hindi ho ba mga kapatid ay nararanasan ito ng marami sa mga manginginom na kung minsan ay hindi nila alam kung papaano sila nasugatan. Pagising nila sa kanilang pagkakalasing, nagugulat sila, saan ang galing ang mga sugat kong ito? Yan. Kung minsan naman, habang nag-iinuman, mga kaibigan, andyan yung kaibigan mo na bigla na lang iiyak. Punong-puno siya ng kalumbayan sa buhay. Punong-puno siya ng kalungkutan. Di ba? Yan. Ano pa? Kapag naubos na yung budget at umuwi na sa tahanan, nagkakaroon ng isang malaking pagsisisi. Yan. Nagiging malungkot ang kanilang buhay. Sa unay maligaya, pero huhupa rin ito sapagkat napunta sa wala ang mga pinaghirapan, ang pinaghanap buhayan. Kaya sabi ng talata, sinong may kalungkutan? Sinong may malaking panghihinayang? Di ba? Malimit na sinasabi ng ilang manginginom, sayang. Kung ibinili ko na lang sana ng ganitong pagkain na busog pa yung aking mga anak. Sayang. Kung naibayad ko na agad sana, mayroong malaking panghihinayang. Diba? Ano pa sabi ng ating binasa? Sino yung may kaaway na... sino yung may kaaway? Ano pa? Sino yung mayroong matang pinamumulahan? Sabi ng Biblia. Lagi nating nakikita sa mga telebisyon na sa telebisyon o sa ating mga lugar na ang sanhi ng mga pagkakaawayan. Kung minsan, lalo na kapag panahon ng mga piyesta, di ba? Panahon ng sahod, maya-maya mayroon ng mga kaguluhan, may mga away na. Kaya tama mga kapatid ang Biblia. At naniniwala tayo mga kaibigan na ayaw ito ng atin pong Panginoong Diyos. Sapagkat ang gusto niya sa atin, mamuhay tayo ng maayos sa kanyang harapan. Na pinahalaga natin
yung kanyang templo. Ito naman mga kapatid ay pagpapaalalahanan lang sa isa't isa. Sapagkat kayo po ay mahal ng ating Panginoong Diyos, kaya naman po ang amin ding pag-ibig at ang pagpapahalaga ay hindi naming mapigilan na maihatid sa inyo. Ito namang ating pag-uusap, hindi naman ito sa ikabubulid natin sa kapamakan, kundi ito'y isang tanging paraan upang tayo naman kung minsan ay makapaghuntahan papalapit sa atin pong Panginoong Diyos, sapagkat ito ang kanyang banal na layunin sa bawat isa, na tayo po ay magsama-sama at mag-aralan sa ilalim po ng kanyang pangalan. Doon sa isang exclusive na pagpapalabas sa 24 oras ay makikita natin na merong nahuli kam. Ito ay isang tricycle driver na inaway ng lasing na pasahero at pagkatapos ay rumesbak. Ayun, nagkaroon ng hindi magandang kinahinatnan. Di ba? At dito naman sa isa pang palabas noon sa GMA Davao. Yan. Ito'y isang lalaki naman, sinaksak ang katrabahong lasing. Suspect, ayun, kalaboso, arestado. Kaya hindi maganda talaga ang epekto ng alak sa atin, lalo na kapag tayo ay nasa Panginoon. Kapag sinasabi natin tayo ay Kristiyano, panindigan natin na tayo ay tunay na mga Kristiyano. Kaya walang patid ang aking pasasalamat sa Diyos mga kapatid nang ako po ay isinangkap ng ating Panginoong Diyos sa pamilyang Adventista. Nakita ko ang lahat ng ito ay dala ng pag-ibig ng ating Panginoon. Binago ng ating Panginoon ang ating buhay, na dati-rati isa tayo sa mga sumusuong sa ganitong buhay. May kasabihan nga kami nung araw, hindi ba? Hanggang ngayon, kasabihan po yan. Hindi bali ng sumuka, wag lang sumuko. Yan. Kaya kung minsan ay patigasan Ito ay inumin ng isang tunay na lalaki, wika nga ng ilan. At doon sa mga kabataan natin, huwag kayong titikim mga kaibigan, mga anak, huwag. Kahit nasabihin sa inyo, tikim lang, isang tagay lang, huwag po kayong titikim. Sabi nga nung isang kanta, di ba? Nagsimula sa patikim-tikim, hanggang sa natuto nang naging manginginom na, naging tanggero na, naging sponsor na. Yan. Kaya nga sa simula ay patikim-tikim, delikado ho yan mga kabataan. At yung atin namang mga nanonood ngayong mga magulang, kailangan po natin iba yung pag-iingat at iba yung pangangaral ng may pag-ibig sa atin pong mga kabataan. Yan. Gabayan natin po sila nang huwag silang magumon sa mga ganitong uri ng mga inuming nakalalasing na labag sa kalooban ng atin pong Panginoong Diyos. Ito pang isa mga kaibigan, ito ay sa GMA Bacolod na nakuha ng tawag dito, na sabi rito, News TV, pulis na lasing umano, nagwala at nanutok ng kapwa pulis. Kita ho ninyo mga kaibigan, nakakalungkot kung sino pa yung mga alagad ng batas kung minsan, sila pa yung nagiging sanhi ng krimen. Lalo na kapag sila ay nagpailalim dito sa takbo ng alkohol na kanilang nainom. Nakakalungkot mga kaibigan, di ba? Kapwa pulis, tinutukan ng kapwa pulis,
nang dahil sila ay lasing. Ngayon, nakakulong, kalaboso. Di ba? Sabi sa atin ng banal na kasulatan, doon sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 29-23, talatang 29, ang wika po'y ganito. Sino ang may kalungkutan at may malaking panghihinayang? Sino ang may kaaway at kabalisahan? Sino ang nasusugatan ng di nalalaman? At sino ang may matang pinamumulahan? 30. Sino pa kundi ang suga pa sa alak at ang nagpapakalango sa bagong alak? Yan po ang sabi ng banal na kasulatan. Totoo nga naman, sino pa nga ba ang mayroong kalungkutan? Sino yung may malaking panghinayang? Sino yung nasusugatan ng walang kadahilanan? Sino pa ang sabi ng Kawikaan? Kundi silang mga manginginom, kundi silang mga suga pa sa alak. Ito yung mga karanasan ng mga tao na malaunang binanggit ng banal na kasulatan. Ito isang pagpapaalala na kailangang ang bawat isa sa atin ay magising na mula sa kanyang pagkakatulog sa mga ganitong mga bagay. Kaya kabilin-bilinan ng banal na kasulatan, hindi kabilin-bilinan ng lola, Habi kasi doon sa kanta, kabilin-bilinan ng lola, huwag iinom ng serbesa. Pero itong ating babasahin, ito'y kabilin-bilinan ng banal na kasulatan. Bilin ito ng ating Panginoong Diyos na itinala niya sa banal na kasulatan. Buhat ito sa Kapitulo 23 pa rin ng Aklat ng Kawikaan, talatay 1. Huwag mong tutunggain ang matapang na alak kahit na ito'y katakam-takam. Marami pong mga tao ngayon kapag nakakita ng alak ay talaga namang takam na takam. Uhaw na para bagang kapag kanilang natungga ang alak at pagkatapos sasayad sa kanilang lalaugan ay damang-dama nila ang kaginhawaan. Pero ang dulot na ito, kapahamakan, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya sabi sa atin ng Biblia, kabilin-bilin na ng ating Panginoon, huwag mong tutunggain, huwag mong iinumin. Alam po ninyo, kung susundin lamang natin ang ating Panginoong Diyos, matutuwa siya sa atin. Ipagmamalaki niya tayo, sapagkat tayo'y mga mababait at mga masunuring mga anak. Di ba? Malungkot sa puso ng ating Panginoon kapag nakikita niya ang kanya pong mga anak ay mayroong hawak na alak at tumutungga. Sabi nga niya, huwag mong tutunggain ang alak. Kaya, mga kaibigan, siguro ito na rin yung panahon natin para magbago na tayo. Ito nga ang ating panahong ito na nasa panahon ng pandemic. Mayroon pa rin talagang mga lumulusot bagamat nagsagawa na, nagtulak na ng batas na bawal ang uminom sa panahong ito ng pandemic ng COVID-19. Pero marami pa rin ang nahuhuli na nag-iinuman. Marami pa rin uhaw sa alak at tumutungga ng mga bawal na inumin ng isang tunay na Kristiyano. Kaya mga kaibigan, panahon na para gisingin natin ang ating sarili. Iwanan na natin yan. Hindi matutuwa ang ating Panginoong Diyos kapag patuloy tayong magpapahirati sa ganitong mga bagay. Kaya sabi ng ating Panginoon sa Aklat ng Kawikaan, huwag mong tutunggain
Oh, ang matapang na alak. Kahit na ito anya ay katakam-takam sa ating mga paningin. Kahit na ito ay napakasarap sa ating panlasa, wag na nating tunggain, mga kapatid, alang-alang sa pag-ibig at sakripisyo ng Diyos para sa atin. Ito namang ating gagawin na pagpipigil sa ating sarili, sa ikabubuti naman natin itong lahat, mga kapatid, at ikaliligaya ng Diyos na umiibig sa atin. Ay tagal na rin naghahanap, pagmamahal na sadyang wagas, isang paglingap na magbibigay sa aking buhay ng tibay at lakas. Sa dinamin ng daang tinahak, tanging sa'yo pala ang kasagutan. Panginoong mahal, ikaw palang may hawak, susi sa ligayang magpakailanman. Ikaw palang nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang ngiti na sa aking nagnininig. Ikaw palang kailangan, tugon na sa aking dasal, gabay at pagmamahal na walang hanggan. Kay gaan ng puso at damdamin, ngayon ika'y nasa aking buhay. Anong pagsubok man, ika'y nakaalalay, kaibigan kang hindi malilimutan. Ikaw palang nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang ngiti na sa akin nagniningning. Ikaw palang kailangan, tugon na sa aking dasal, gabay at pagmamahal na walang hanggan. Gano'n man kadalas kitang talikuran na sintan, pagpapatawad ay agad lagi mong laan. Kailan pa man, ikaw pa rin, handa akong tanggapin, ikaw palang nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang ngiti na sa akin nagniningning. Ikaw palang kailangan, tugon na sa aking dasal, gabay at pagmamahal, gabay at pagmamahal na walang hanggan. Dakila po naming Diyos at mahabagi sa lahat, salamat po ng marami sa inyong napakayamang pag-ibig. Sa mulit-muli, patuloy nyo kaming itinutuwid. Sa bawat araw, patuloy nyong ipinapadama sa amin ang inyong pagmamahal. Tunay amang banal,
Karapat-dapat kang papurihan, karapat-dapat kang sambahin sa espiritu at katotohanan. Patawad po sa amin pong mga pagkukulang. Ama, pinakikiusap namin, patuloy naming inilalapit sa inyo ang amin pong mga kaibigan ngayon na wala pa sa inyong paanan. Patuloy niyo po silang hipuin. Patuloy niyo pong katukin ang kanilang mga damdamin. Kayo ay makilala nila na Panginoon, hari ng kanilang buhay at tagapagligtas. Isangkap mo sila, Panginoon, sa iglesyang ito na inyong pinangangasiwaan kung saan ninyo kami dinala. Pagpapala po ng langit at bendisyon ng amin pong sama-samang maranasan sa pangalan po ng makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.